Nakipag-usap si Kenji ng mga 5 minuto sa kapatid at pagkatapos ay pinatay niya na rin ang tawag nito na mostly ang kanilang usapan ay tungkol sa kumpanya. Paglingon niya sa kanyang gilid ay natagpuan niya doon ang sekretary na nakatayo pa rin doon. Ang buong akala niya ay lumabas na ito matapos na ibigay sa kanya ang cellphone. Ilang minuto siyang napaisip matapos pahapyawan ito ng tingin. Agad na sumagi kasi sa kanyang isipan ang asawang medyo matagal nang hindi niya nabibisita. Kamusta na nga pala si Britney? Sa ilang buwang matuling lumipas ay hindi niya pinuntahan doon at binisita man lang ang asawa niya. Dumistansya siya pagkaraan ng bagong taon dahil nakita niya kung paano umiyak noon si Britney at magwala nang kunin niya ang kanilang anak upang muling dalhin sa unit kung saan siya nakatira. Sariwa pa sa isipan at natatandaan niya pa ang itsura ng asawa kung paanong magmakaawa sa kanya at manikluhod patungkol sa kanilang anak na ayaw niyang pagbigyan. Sa bandang huli ay mas pinili niya pa rin na biguin ang asawa. Nakadikit ito sa isipan niya. Napakurap-kurap pa ang kanyang sekretary dahil pinoproseso nitong sinabi ni Kenji. Hindi niya maintindihan ang amo na may iba nangang kinakalantaring babae pero nagagawa pa nitong isipin ang kanyang iniwang asawa. Sa tagal na ng sekretary niya nagtatrabaho sa kanya, alam na niya kung bakit nagkakaganito si Kenji. Ng mga sandaling iyon, maaaring magkahiwalay man sila, ngunit batid niyang mahal pa rin ito si Britney. Wala po akong alam, Mr. Barrowell. Hayaan niyo po tatawag ako doon mamaya upang makibalita. Siya nga po pala, tinatanong na ng abogadong kausap mo kung napirmahan niyo na raw po ba ang divorce. Itinaas ni Kenji ang kanyang isang kamay upang patigilin sa pagsasalita ang sekretary. Ayaw niyang pag-usapan nila ang tungkol sa divorce paper dahil wala naman siyang planong ipasa yon kahit napirmado na. Wala sa vocabulary niya ang hiwalayan sa legal na paraan. Mananatili itong Mrs. Barrowell habang panahon. Pasensya na Mr. Barrowell kung lumagpas na naman ako sa boundary nating dalawa. Gusto ko lang naman na malaman para meron akong maisagot sa makulit yung abogado. Yun lang naman po sana. Tiningnan ni Kenji ng masama ang sekretary. May pagbabanta ng mga mata niyang manahimik na ito. Pasensya na Mr. Barrowell, lalabas na po ako. Pagkasabi noon ay lumabas na ang sekretary. Hindi na niya muling binanggit ang tungkol sa divorce paper nila ni Britney. Naiwan si Kenji sa loob ng tahimik at malaking opisina. Ilang saglit niyang pinag-isipang mabuti kung tatawag ba siya sa bahay na iyon upang direktang makibalita sa mismong katulong o hindi. Sa bandang huli ay minabuti niyang tumawag. Gaya ng inaasahan, si Manang Elsa ang nakasagot nito. Nagkukulong po palagi si Madam Britney sa kwarto. Hindi kumakain at bihirang uminom ng tubig. Kailangan pang pilitin. Nag-aalala na nga po ako sa kanya, Mr. Barrowell. Baka gusto mo pong pumunta saglit dito para makita siya. Baka lang naman ikaw lang ang hinihintay niya para maging maayos siyang muli. Hindi si Kenji nagsalita kaya nagpatuloy si Manang Elsa sa kanyang pakay na agenda sa amo niya. Baka po sakaling magkaroon siya ng sigla kapag nakita ka ni Madam Britney. Please, Mr. Barrowell, sobrang busy ko pa na ngayon sa negosyo Manang Elsa. Kaya hindi ako pupunta. Alagaan mo na lang ng mabuti ang Madam Britney mo. Saka sabihin mo sa kanya at kumbinsihin mo rin siya na kung hindi niya ako magiging malambot ang puso sa kanya, kailangan niya maging matino habang wala ako dyan. Napatulala na doon panandalian ng maid. Siyang nag-aalaga at palaging nakakalapit kay Britney kung kaya alam niya ang mga nangyayari sa kanya. Nakita niya rin na miss na nito ang asawa at may ilang mga palatandaan na siya ay nagpapanggap na may sakit upang makuha nitong simpatya at muling makapiling niya ang anak. Kaya nakiusap siya kay Kenji para kay Britney. 2 araw nang nakakaraan ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito kalupit ang asawa nitong si Kenji. May gusto pa sana siyang sabihin ng babaan na siya ng tawag mismo ni Kenji. Wala na siyang nagawa pa sa puntong iyon. Kung marahil ay narito lang ang anak nila at kapiling yun ni Mrs. Barrowell, paniguradong iba ang magiging lagay at sitwasyon niya. Hindi siya parang mababaliw, bulong ni Manang Elsa. Bahagyang naiiling na. Ilang araw lang lumipas at hindi natiis ni Kenji na hindi puntahan si Britney. Palagi niyang naiisip ang sinabi ni Manang Elsa sa kanya. Gusto niyang personal na makita ito. Dinala niyang anak nila si Noah. Sa biyahe pa lang ay naisip na niyang siguradong magiging masaya si Britney. Oras na makita nito ang kanilang anak na kasama niya. Hindi nga si Kenji doon nagkamali. Pagdating niya sa bahay ay pinaalam niya kay Britney na naroon siya kasamang anak. Halos mahulog ito sa hagdan upang sumalubong lang sa kanila. Ang buong akala niya ay siya ang yayakapin nito.
Ngunit dumiretso to sa anak nila at mabilis na ito doong kinarga. Noah, anak, mabuti naman at binisita mong mama. Miss na kita. Anitong bumuhos na agad ang masaganang luha mula sa kanyang mga mata. Narito ka na ulit. Huwag mo na akong iiwan ulit ha. Please. Patuloy niyang hikbi habang mahigpit pa rin niyayakap to sa kanyang mga bisig. Sa tanawing iyon ay hindi na mapigilan ni Kenji na maantig ang kanyang puso sa babaeng minsan ay lubusan niyang minahal. Britney, hindi siya nito pinansin na ang buong atensyon ay nasa kanyang anak lang ngayon. Pinagbigyan niya si Britney na ilang araw na makapiling ang kanilang anak at gaya ng dati nang mapagod siya, hindi na siya muling nagtungo pa doon kung kaya naman balik na naman sa pagkalugmok na sarili niya si Britney. Hey Britney, anong nangyari sa'yo? Natutop ni Althea ang kanyang bibig nang makitang kalagayan ng dating sekretary ng kanyang asawa. Payat na payat ito at halatang hindi nakakakain ng maayos. Hindi naman sana siya dadaan sa bahay nila sa Paris. Ngunit naisip niya na i-surprise visit ang hipag at kapatid na dito pansamantalang namamalagi. Isa pa, gusto niya makita ang pamangkin na sa picture pa lang niya nakikita. Hindi inaasahan na yun ang kalagayan ng hipag na sa kanya ibubungad. Mrs. Almeda, namuo agad ang mga luha ni Britney na kanina pa nakatulala sa labas ng bintana nang lumingon sa banda ni Althea. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Pakaramdam niya'y mababaliw siya sa mga araw na dumaraan dahil sa hindi nakikitang anak at asawa. Bakit ganyan ka kapayat? Pinapabayaan ka ba dito ng kapatid ko? Nasaan din ang anak niyo? Bahagyang napatakip ng ilong si Althea nang maamoy ang masangsang na amoy ni Britney dahil sa ayaw din itong maligo. Namuupang mga luha ni Britney. Ilang sandali pa'y humagulhol na ng iyak ang babae na sobrang ikinagulat ni Althea. Wala siyang alam kung anong tunay na nangyayari dito. Magsabi ka sa akin ng totoo, anong ginagawa dito sa'yo ng kapatid ko? Sinasaktan ka ba niya? Inaalila ka ba? Kinukulong? Ano? Malakas nang humagulhol ng iyak si Britney. Hindi niya alam kung tama bang isuplong niya sa kapatid si Kenji. Paniguradong magagalit si Althea sa kanya at magkakasira silang magkapatid. Ayaw niya yung mangyari, subalit kung yun lang ang tanging paraan para lumaya, handa siyang sabihin ditong lahat. Huwag kang matakot, sabihin mo sa akin ang lahat. Come on Britney, magsalita ka. Sa umiiyak at paputol-putol na litanya ay nagsumbong kay Althea si Britney. Wala siyang itinira. Sinabi niyang lahat ng ginagawa sa kanya ni Kenji, maging ang paglayo ng kanilang anak sa kanya at ang pagkukulong nito sa bahay, na iyon sa kanya. Habang nakikinig sa kanya si Althea ay hindi nito mapigilang madurog ang kanyang puso. Bilang babae at bilang isang ina, sobrang nakaka-relate siya sa kanya kahit na magkaiba sila ng pinagdaanan ng babae. Ano? Ginawa ni Kenji yun sa'yo? Nangangalit ang mga ngipin ni Althea na hindi pa rin makapaniwala. Hindi niya sukat akalain na magagawa yun ng kapatid dahil ang buong akala niya ay maayos ang kanilang pagsasama. Ni hindi siya nakatunog na may ganun palang sitwasyon sa kanilang mag-asawa habang nasa Paris sila. Bakit ka pumapayag? Bakit hindi ka lumaban? Britney naman, nasa nang matapang nakilala kong Britney noon. Kung pipiliin mo malugmok dito at maging mahina, paniguradong aabusuhin ka talaga niya dahil wala kang ginagawa. Sermon ni Althea na ikinaiyak lang ni Britney. Tamang sinasabi ng asawa ng dating amo niya. Marami kang magagawa para maputol ang ganyang trato niya sa'yo. Huwag mong idahilan sa akin na wala kang choice dito. Para saan pa't naging magaling kang sekretary ni Lawrence dati? Matatag ka, matibay ka. Kaya mong lagpasan ng lahat. Kaya mong ang hawakan sa leeg ang kapatid ko eh. Kaya lang bakit? Ano nangyarit naging ganito kayo ha? Nagpatuloy pa sa kanyang pagluha si Britney. Yun lang ang alam niyang gawin ng mga sandaling iyon dahil alam niyang ang lahat ng sinasabi ni Althea sa kanya ay tama. Hindi niya rin alam kung bakit bigla siyang naging mahina. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Gusto mo bang umuwi ng Pilipinas? Sunod-sunod ang ginawang pagtango ni Britney. Yun talaga ang plano niya. Yun ang gusto niya. Ang bumalik sa Pilipinas. Oo, tulungan mo ko, Mrs. Almeda. Kahit ako lang. Kahit hindi ko na lang muna kasama ang aking anak. Napanganga si Althea sa narinig. Gustuhin niya mang magalit kung bakit ganitong mindset ng hipag. Hindi na lang niya dito ipinakita. Baka may hindi pa siya alam na dahilan kung bakit ganitong daloy ng kanyang pag-iisip. Bakit? Bakit hindi mo pwedeng isama ang anak niyo? Ikaw naman ang ina. Mas may karapatan ka sa kanya. Hindi mo yun alam? Britney naman, ba't nagkaganyan ka? Sana napunta ang kukote mo ha? Anak mo si Noah.
Dapat nasa piling mo siya ano man ang mangyari. Hindi ka dapat pumapayag na si Kenji lang ang palaging nasusunod sa inyo. Makailang beses na umiling si Britney. Parang siguradong sigurado itong hindi niya magagawang bagay na yon. Blinakmail ka na naman ba ni Kenji? Ano na naman ang panakot niya sa'yo? Kapatid mo? Bakit hinahayaan mong yurakan niya ang pagkatao mo? Hindi dapat ganito eh. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang papayag, hindi ba? Ginulo na ni Althea ang kanyang buhok. Sinundan lang yun ang tingin ni Britney. Sobrang nahihiya siya dito dahil nakadagdag pa siya sa problemang kailangang isipin ng kanyang hipag. Ilang beses na siyang sininok doon. Hindi niya rin alam kung bakit naging mahina siya kapag nasa harapan na niya si Kenji. Pinapangunahan siya ng takot. Hindi papayag si Kenji na dalhin ko si Noah, Mrs. Almeda. Hindi nga niya ako mapagbigyan sa hiling ko na makasama ko siya dito kahit na ikulong niya ako. Palagi niya sinasabi na hindi ko kayang alagaan ang anak namin. Palagi niya sinasabi na mas makakabuti sa bata kung magkalayo kami. Ganon ang kapatid mo, Mrs. Almeda. Problemadong napahilot na sa kanyang sentido si Althea. Hindi niya maintindihan kung kailan tumanda ang kapatid saka pa ito naging pasaway. Kumbaga ay parang tumatanda ito ng paurong. Ang buong akala niya ay naging malinaw na sa kanila ang lahat noon. Mas naging malupit pa pala ito na magtungo sila sa ibang bansa. Mas nagdusa pa ang asawa nito at wala silang kamalay-malay sa mga nangyayari. Naikuyom na niya ang kamao. Ilang beses na niyang binilaan ang kapatid na huwag niyang uulitin ang ginawa nito noon sa kanyang asawa. Pero heto, mas malala pa pala ang ginagawa nito at hindi niya yon kayang mapalampas. Itatama niya ang baluktot nitong utak. Hindi siya papayag na habang panahon na lang na maging ganun ang sitwasyon ng kanyang hipag dito. Hayaan mo, Britney. Gagawin ko makakaya ko para matulungan kita. Pero sana tulungan mo rin ang sarili mo. Isa pa, ano man ang mangyari, huwag kang papayag na maiwan ditong anak mo. Ama lang siya, ina ka, dapat nasa piling mong bata ano man ang mangyari. Hindi ba't ang sabi ko sa'yo noon ay magsabi ka lang sa akin? Anong nangyari? Bakit naging tikom ang bibig mo? Naroon na tayong natatakot ka sa kanya. Ginaganyan ka lang niya kasi nakita niyang mahina ka. Kung ipapakita mong malakas ka, nung kang gumanyan pa ang kapatid ko sa'yo. Laban, Britney! Inarin ako at naintindihan kong nararamdaman mo. Makinig ka sa akin. Ipaglaban mong anak mo, okay? Sa mahabang litanyang tinuran ni Althea ay nagkaroon ng karampot na pag-asa si Britney. Yung tipong nawawala na siya noon ngunit nang dahil sa hipag ay tila muling nagkaroon ng liwanag ang kanyang mga mata. Dahil alam niyang may kakampi siya. Alam niyang hindi na siya nag-iisa sa laban. Nasa likod niya ang hipag niyang si Althea ngayon. Ayusin mo sarili mo. Magpalakas ka. Ang payat mo. Paano ka nga naman papanigan ng korte kung aabot kayo doon kung ganyan ang magiging itsura mo? Ang lusog-lusog mo noon. Hinayaan mo biglang malosyang ka? Napalabi na doon si Britney. Totoo talagang napabayaan niya ang kanyang sarili dahil para namang wala ng purpose ang buhay niya kung bakit pa siya nagpapatuloy na gumising kada umaga. Aminado siya doon pero kaya niya namang muling ibalik ang dating sigla ng katawan. Kung sa bandang huli ay malaman niyang makakalaya siya sa lugar na ito. Pero what if papiliin ka ni Kenji? Uuwi kang mag-isa ng Pilipinas o mananatili ka sa piling niya. Pero kasama mo naman ang iyong anak. Alin ang pipiliin mo? Interesadong tanong ni Althea kay Britney. Gusto niyang subukin ang talim ng isip nito sa paggagawa ng kanyang desisyon. Ayaw din naman niyang magpabigla-bigla. Baka nga naman may mali din ng babae kung bakit inilayo ni Kenji ang anak. Maging matalino ka sana sa magiging pagpili mo, Britney. Marahas na pinalis ni Britney ang kanyang mga luha gamit lang ang likod ng kanyang palad. Tumingin na ng diretso kay Althea na hinihintay pa rin doon ang nagiging desisyon niya. Uuwi ako ng Pilipinas. No, hindi yan ang tamang sagot sa tanong ko, Britney. Piliin mong manatili sa piling ni Kenji. Basta kasama mo ng anak niyo. Kunin mo ulit ang loob niya at kapag okay na, gagawa ko ng paraan upang makabalik kayo ng bansang Pilipinas na mag-ina. Matalinong sabi ni Althea kay Britney na naguguluhan pa rin ng sandaling iyon. Ang tanging nasa isipan ay ang makawala sa pagkakakulong doon. Hindi ba't sabi ko kanina na ano man ang mangyari, huwag mong iiwan ang anak mo sa kanya? Britney, makinig kang mabuti. Anak mo ang pinag-uusapan natin dito. Huwag mo siyang iiwan na lang basta at aabandonahin. Salita niyang narinig mula kay Althea ay nagkaroon ng konting pag-asa sa buhay niya si Britney. Nagsimula siyang muling mangarap.
pagkalabas ng silid ng hipag. Sinabi nitong babalik siya doon at muli silang mag-uusap. Pinanghawakan niya ang salitang iyon dahil baka nga naman kaya pa. Kaya niya pang mabawi ang kasiyahan at kalayaan na lumaban na matagal niyang pinagdamot sa kanyang katawan. Naligo siya, nagbihis ng maayos at pinagmasdan niyang sarili sa harapan ng malaking salamin. Kaya mo yun, Britney. Kaya mong muling makabangon. Kaya mong bumalik sa dati. Baka kaya mo. Hindi niya mapigilang maiyak lalo na't parang hindi niya na kilala ang sarili. Parang ibang tao nang kaharap niya sa salamin. Ilang taon nang kanyang itinanda na paniguradong kapag nakita ng iba niyang kakilala ay sasabihin nila na kung ano na lang ang ginagawa niya sa kanyang sarili. Bangon, Britney. Kaya mo naman eh. Makinig ka lang kay Mrs. Almeda dahil paniguradong tutulungan kanyang makawala sa pagkakakulong mo sa rehas na ginawa ng kanyang kapatid. Matapos magsuklay ng buhok ay lumabas siya ng silid at bumaba na ng unang palapag. Nagulat ang mga maid nang makita siya ngunit hindi sila nagbigay ng anumang komento. Inasikaso lang siya ng mga ito. Ipinaghanda ng makakain na hindi naman niya tinanggihan. Masigla niya yung inubos. Matapos kumain na hiniling niya kay Manang Elsa. Naputulan siya nito ng buhok na hanggang balikat lang. Halos sumabot na kasi sa kanyang bewang ang buhok na napabayaan na rin niyang alagaan. Para na yung pugad ng ibon. Madam Britney, sigurado po ba kayong hanggang balikat ang gusto niyo? Hindi kaya mapagalitan kayo ni Mr. Barrowell kapag may body, may rules. Gupitin mo, hanggang balikat ang siyang gusto ko. Madiin na utos niyang nakatingin sa matanda ng diretso. Kung anong sinabi ko, yun ang sundin mo. Walang emosyong dugtong niya. Pero madam, malamig pa ang klima. Akin ang gunting at ako mismong gagawa kung ayaw mo. Lahad niya ng kamay sa matanda, nabalot ng pagkagulat si Manang Elsa. Iniisip niya na baka wala na naman ito sa kanyang tamang katinuan kung bakit niya hinihiling yun paminsan-minsang nangyayari kay Britney matapos na mawalan ito ng malay. Pero makailang beses niyang tinignan ang mga mata nito na stable naman ang tingin sa kanya. Hindi yun magalaw at nakatingin din naman ng diretso sa kanya. Sigurado siyang okay ang babae. Sige po, Madam Britney. Sinunod ni Manang Elsa ang kagustuhan ni Britney. Ginupitan niya ito kahit na gabi na. Nag-aalala siya na baka kung ano ang gawin nito kung hindi niya pagbibigyan. Pagbalik ng silid ay nagsimulang mag-empake ng valuable na mga gamit niya si Britney. Inilagay niya lang iyon sa loob ng cabinet at hindi ipinakita kahit na kanino. Alam niyang wala siyang kakampi sa bahay na yon. Kapag bumalik si Althea doon ay makikiusap siyang isama siya nito pauwi ng Pilipinas. Gagawin niyang lahat upang mapapayag niya ito. At kapag nasa Pilipinas na siya, saka siya mag-iisip ng magiging hakbang niya para makuha ang kanyang anak. Hindi niya pwedeng sundin ang bili nito na anuman ang mangyari ay huwag niyang iiwan ang anak sa piling ni Kenji. Naniniwala siyang hindi naman ito sasaktan ni Kenji dahil anuman ang mangyari, anak niya pa rin ito. Ang inaalala niya lang ay ang kalagayan niya. Hindi niya alam kung kailan ulit pupunta si Althea ng Paris upang bumisita. Yun lang ang natitira niyang pagkakataon at hindi niya na yun palalagpasin pa. Hihingi na lang ako ng tawad kay Noah. Babalikan ko na lang siya dito. Kinagabihan, pag-uwi ay nagulantang si Kenji nang makitang nasa may pintuan ng unit na inukupan niya ang kapatid na si Althea. Hindi niya alam kung kailan ito dumating. Bigla siyang kinabahan habang naisip na baka nagpunta ito sa bahay nila kung nasaan si Britney at nalaman na nitong masamang pagtrato niya sa asawa. Pilit ang mga ngiting pumasok siya sa loob. Kinakalmang sariling huwag munang basta magbigay ng reaksyon hanggat hindi niya ito tinatanong at ini-interrogate patungkol sa asawa. Baka mali siya. Odessa, kailan ka pa dumating? Bakit hindi ka nagsabi sa akin? Sambit niyang nilapag ng dala niyang leather bag sa sofa. Abot-abot na ngayon ang kaba niya. Lalo pat karga nitong anak nilang si Noah na titig na titig ang mga mata sa tita niya. Nakasubong isang daliri ng bata. Behave ito kahit iyon pa lang ang unang beses nilang pagkikita. Sinong kasama mo papunta dito? Si Renz ba? Kanina lang, ako lang. Tipid na sagot ni Althea na halatang malamig ang boses. Kumain ka na ba ng dinner? Sana sinabihan mo ko para naman nakapagluto ako. Tapos na, kumain na ako bago pumunta dito. Nilagpasan siya ni Kenji na tinungo ng kusina at kumuha doon ng foreign wine na binili niya pa sa isa sa mga travels niya. Kumuha rin siya ng 2 wine glass at nilapag yun sa center table. Ibinigay naman ni Althea si Noah sa kanyang yaya na tanging kasama ng bata sa unit. Pasalamat na lang si Kenji na hindi naabutan ng kanyang kapatid si Monica na madalas din magtungo doon upang makipaglaro kay Noah. Minsan pa nga'y doon natutulog ang babae. Kung nagkataon na nakita nito yon, paniguradong makikita na naman niyang maladragon nitong pag-uugali.
Nagsalin siya ng alak sa baso at itinulak yun patungo sa harap ni Althea. Parenting naupo na kasi ito sa sofa at pinanood siyang magsali ng alak. Halatang pagiging kabado niya. Pero hindi niya yung tahasang ipinakita sa kapatid ngayon na mas naging seryoso pang hilat siya ng mukha. Kailangan niya nang ihanda ang sarili sa mga sasabihin pa nito mamaya. Ganitong oras ka usually umuwi galing trabaho? Tanong ni Althea na binuhat ng baso ng kanyang wine at sumimsim na doon. Niluwagan ni Kenji ang kanyang necktie at naupo na. Binuhat na rin ang baso ng alak na para sa kanya't nilagok niya yon ng isahan lang. Masusin niyang pinagmasdan si Althea. Hinihintay na may sabihin na. Wala akong business trip. Kailan mo planong bumalik ng Pilipinas? Hindi sumagot si Kenji na nagsalin lang muli ng alak sa kanyang baso. Batid niyang tatanungin na naman siya nito ng tungkol doon dahil sa kanyang kumpanya. May plano ka pa bang umuwi doon o wala na? 3 months from now, gusto ko lang isettle ang mga problema dito. Walang naging reaction doon si Althea. Muli lang siyang uminom ng kanyang alak. How about your wife? Anong plano mo sa kanya? Nalamig ng katawan ni Kenji. Sa tono ng pananalita ng kapatid, alam na niyang baka nagkita ng dalawa. Ilang beses siyang napalunok ng sarili niyang laway. Umayos na siya ng upo. Gusto niyang maintindihan ng kapatid ang kanyang punto. Gusto niyang pakinggan siya nito. Hindi ba at dapat ay siya ang nag-aalaga sa inyong anak? Bakit pinaghiwalay mo silang mag-ina? Kalmado pa rin ang tono ng boses ni Althea, ngunit daman ni Kenji na may ibang dating na yon. Kailangan ni Noah ng kalinga ng kanyang ina. Sa tingin mo, anong maituturo ng yaya lang sa bata? Iba pa rin ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Alam mo yan, nasaksihan mo yan kung paano ko alagaan noon at palakihin ng triplets, kahit na ako lang ang mag-isa. Kaya bakit mo ginagawa to kay Britney? Akala ko ba, tapos ng paghihiganti mo sa kapatid niya? You failed me, Kenji. You failed me again. Ano ang gagawin ni Althea para matulungan si Britney na makasama nitong anak na si Noah? Ano ang gagawin ni Kenji ngayon na alam na ni Althea ang masasamang ginagawa niya kay Britney? At ano ang gagawin ni Britney para maipagpatuloy ang buhay at makasama ang anak? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.